Mga taga-Aklan na alarma nang nakita ang isang batang lalaki na tumatakbo sa kalsada habang nakakadena ang kanyang mga paa. Nakakadena ang dalawang paa. Ganito ang itsura ng batang itinurn over kamakailan sa isang police station sa probinsya ng Aklan. Ang bata na mataan daw pakalat-kalat sa kalsada habang nakagapos ang mga paa. We are thinking na baka kinidnap. Marami tuloy ang nabahala at naawa sa sitwasyon ng bata. Sa mga tao nga nag-obra, sa nagkarapatan. May diferensya siguro sa pag-iisip. Sino ang nagkadena sa kanya at bakit nila ito ginawa? Umaga nitong April 16 sa isang kalsada, namataan ng tricycle driver na si Reynan ang bata. Ngunit ang talagang nagpagulat kay Reynan nung napansin niyang nakakadena ang mga paa nito. Hinabol namin doon hanggang makarating doon sa may food stand. Parang takot na takot. Akala namin kinidnap. Dito namin naabutan yung bata. Nausap po yung bata. Sabi ko, dadalhin lang na sa police station. Pagdating po dito, agad inasikaso naman po ito ng ating investigador dito. Pinakain din kasi at that time parang gutom po yung bata. We are thinking na baka kinidnap. Pero matapos nilang makausap ang bata, napag-alaman nilang hindi pala ito dinukot. Galing daw siya sa bahay nila, tumakas mula doon sa kanila parang pumunta doon sa bayan. At ang nagkadena raw sa kanya, walang iba kundi ang sarili niyang mga magulang. Hindi o tama na ikidina natin yung minor de edad. Pinakuha natin agad yung susi nung lock doon sa kadena na para makatanggal na yon. Bali, ito po yung kadenang nakuha natin. Titimbang po siguro itong mga 2 kilos. Nung makuha natin yon, nakaganyan ho siya. So, tigisang paa, nakapulupot ito. Ito na-over natin agad yung sa MSWDO para sa karampatang interventions. Pero matapos makausap ang mag-ina, nagdesisyon silang iuwi na muna ang bata sa kanila. Dito, naabutan namin ang ina ng bata na si Lydia, hindi niya tunay na pangalan. Nagpapahid ng yelong nakabalot sa bimpo. Inatake raw kasi siya ng high blood. Pilang adlaw ako nagtaas akong dugo dahil ako katulog nagbantay sa akong unga. And mag-ubra pagkaumaga. Habang ang 12 anyos naman niyang anak na itago natin sa pangalang Mark, tahimik lang na nakaupo sa loob ng kanilang barong-barong. Hindi na nakakadena ang kanyang mga paa, pero bantay sarado pa rin siya ng kanyang ama na itago natin sa pangalang Ruben. Ako lang nagbabantay ni dahil mahirap na kung mapanaw naman si Dahil sa pagbabantay kay Mark, 3 araw na raw na hindi makapasok si Ruben sa pinagtatrabahuhang construction site. Walang-wala na gid ako pira. 2 araw lang po ako nakatrabaho. Ngayon, 3 araw na akong nagbabantay. At inamin ni Lydia at Ruben na sila nga ang nagkadena sa sarili nilang anak. Pero nais nilang linawin, hindi naman daw sa pinagmamalupitan nila si Mark, kaya nila ito ikinadena. Lagi raw kasi itong naglalayas. Baka umalis ma'am, yung loob na namin mga natatakot palagi pag makaalis siya. Kaya hindi na kami makatulog. Katunayan, 1 araw lang daw matapos nilang iuwi ang kanilang anak mula sa presinto, si Mark muling tumakas. Nagtapon lang siya ng basura, tumakbo na, nawala na naman siya. Nangayo kung pang pamasahin, hinatid siya sa barangay. Ihatod man din siya. Batid ni Lydia, marami ang hindi sang-ayon sa paggapos nila sa mga paa ng kanilang anak. Pero bago raw sila husgahan, pakiusap nila, pakinggan daw muna sila kung bakit nila ito nagawa. Si Mark, panganay ni Lydia at Ruben. Nung sila'y naghiwalay, nagdesisyon daw silang ipaampon ang nooy 1 taong gulang pa lang na si Mark sa isa nilang kamag-anak na nakatira sa kabilang bayan. Close kami no. Dahil panay kami nagkikita dun sa tinitirahan niya. Panay nagtangis nga niyan kung magpunta ako dun. Gusto nga magpunta sa akin dito. Kukunin na namin sana siya, hindi na ibalik. Ang dami kasing nagsabi na wag mo na lang kunin kasi alagang-alaga nila dyan. Ara pa makaubra ikaw. Matingnan mo man siya palagi.
hanggang sa nabalitaan na lang nila na si Mark nagiging sakit ng ulo raw ng mga nag-aalaga sa kanya, pati na ng kanilang komunidad. Nariyang nangunguha raw ito ng biskwit sa mga tindahan, pati na laruan, at sa mga hotel, nagpapanggap pa raw na bisita. Sasabay sa mga guests, papasok, maligo, sasabay din siya kain sa mga buffet. Pati sa mga report, never naman yung bata naging violente. Pinatawag po namin, pinahanap kung sino po yung parents. And then later po, na-found out, yung tinitirhan niya dito is hindi naman pala niya biological parents. Kaya minabuti ng mga otoridad na ibalik si Mark sa poder ni Lydia. Alam namin na hindi siya malapit sa amin kasi wala siya dito lumaki. Doon, ginalambing-lambing siya ba. Ay dito kasi ako galabada yung gusto niya, hindi namin mabigay. Gusto ko ng baboy nga prito. Sige, mamaya pag makatrabaho ako, bilihan kita. Ay ngayon, mahal na. Hanggang sa hindi na nga mapirme ang mga paa nito. Sa isang linggo, makaalis siya, mga 3. Ngayon, ihatid siya. Bukas, wala na yan. Undi, mamayang gabi. At laking gulat nila nung nadiskubre na sa tuwing umaalis si Mark, bumabiyahe pala ito papunta sa kabilang bayan na halos 3 oras ang layo sa kanila. Nakiusap lang daw siya sa driver na kung pwede siyang makisingit, magsakay doon kasi nga taga dito daw siya. At kung dati nakakapuslit ito sa mga hotel at nangunguha lang ng mga laruan, ngayon, nagnanakaw na rin daw ng pera. Ang dami na. Karikod yun doon sa police station. Dito sa bayang kanyang pinupuntahan, kung saan din nagkamuang si Mark, kilalang kilala na siya ng mga residente. Hindi lang dahil dito siya lumaki, kundi dahil naging notorious na rin daw siya sa pagiging malikot ang mga kamay. Isa sa kanyang mga nabiktima ang tindahang ito. Yung bata po, palagi naglalakad-lakad. At dito po sa tindahan, kumukuha po ng biscuit. Umuwi naman siya, tapos nangingi siya sa mama niya ng pera at ginabalikan niya ng bayad. Nito namang Enero, pinuntirya naman daw niya ang gasolinahang ito at ang pagnanakaw nakuhanan pa sa CCTV. Ang tablan, ang antal sa Martin ko may tao sa gawa sa sulod wala oh. Kuha yun dayon, bye! Ang nakuha niyang pera ay nasa 1,999 coins lahat. Di ko na nahabol kasi di ko maiwan yung site eh. Nakakaawa naman kasi di pa naman sa tamang edad eh. Bata pa naman yan. Pataas yung kinukuha niya. Primero yung 5,000, 7,000. Ang pinakamalaking natangay na pera ni Mark, 18,000 pesos na kanya raw nakuha mula sa bigasan kung saan nagtatrabaho si Enric. Naghatabo na to ma'am. Nag-deliver na biyang kibahan na to. What nabilin ba. Tapos yung buo na naraya, bali mga libuhon na nang imbuol, may dyan yung buro cellphone ma'am. Tapos katogin usoy na mo ni Mau, mga 6,000 plus ang nabalik nga kwarta ma'am. Pinablatter daw nilang insidente pero hindi na naibalik ang halos 12,000 pesos na nagastos na ng bata. Ayon sa mga pulis, sa nakalipas na 3 taon, meron ng 5 report sa kanilang himpilan na may kaugnayan sa pagnanakaw ni Mark. Yung iba, ininfohan lang kami, hindi naman nag-complain, hindi din nagpa-record. Ang suma total na nakaw di umano niya, ayon sa kanyang ina, umabot na ng 300,000 pesos. Nung maliliit, nabayaran yung mga 5,000 nabayaran, pero yung iba, hindi ma'am. May pinirmahan lang doon. Considering na minor at below 15 years old, hindi ho natin basta-basta pwedeng kasuhan, lalong-lalo na hindi po pwede nating i-aresto, kundi kailangan nating i-rescue yung minor de edad na yun and mabigyan ng tamang intervention para makapagbigay ho tayo ng solusyon doon sa kanyang problema at maitama yung kanyang mga ginagawang mali po. Mabait naman talaga yung bata na yan. Matulungin pa nga yan, ma'am. Parang gusto niya palagi naglalaro. Pag wala siyang kalaro, gusto niyang umalis. Dahil nahihirapan na raw sina Lydia na kontrolin ang paglalaboy ng kanilang anak at baka madagdagan pa raw ang kanilang sakit ng ulo, minsang itinali na rin daw ni Ruben si Mark sa kanya mismong katawan tuwing matutulog para hindi na ito makapuslit pa. Dito po kami natutulog ni nagtatali po kami para maramdaman ko yung nga bago umalis, maramdaman ko nga, siyempre magising ba ako. Ano pong tinatali niyo po sa kanya?
Strollers. At para raw hindi ito ulit maglalayas, nitong nakaraang linggo, nagdesisyon na rin silang ikadena ang mga paa nito. Ayun nga ni, maimo kong gikadinahan para mapigilan ako akong siking. Kuho, nakaiyak ako kasi sa aso lang yan nangyari. Pero ngayon sa tao na, sabi ko sa kanya. Kasi yun nga ni, gilikawan na umamba nga makaubrag sala. Mas labaw na kung saktan kasi 9 months yung ginadala. Di bali nga, matinir siya dito nga nakapadlak. Kundra nga, mabalitaan lang namin, mapatay mo. Di na isang beses nang nangyari, ma'am. Na kinadina namin siya. Baka umalis siya, ma'am, dahil yung loob na namin, mga natatakot palagi pag makaalis siya. Kaya hindi na kami makatulog. Pero sa isang beses na ikinadena nila ang mga paa ni Mark, nagtangka pa rin daw itong tumakas. Sa ngayon, nasa ilalim na siya ng case management ng MSWDO o ng Municipal Social Welfare and Development Office. Panalangin ako, ma'am, nga kung may sakit man imaw, maayos yun, tama mo. Para malaman kung paano ba magagabayan si Mark, ipinakonsulta siya ng MSWDO sa isang psychologist. Upon my initial assessment, the client has conduct disorders consistent dun sa mga rule breaking, being aggressive with other people. Kung meron silang risk factors, for example, yung family member nila, or history of mood disorders, ADHD, neurodevelopmental cases po pwedeng maging factor. Mariin ding tinututulan ng mga eksperto ang pagkakadena para makontrol ang anak. The effect kasi ng pagkadena sa bata oftentimes is that mas nagiging agresibo, mas nagiging resentful sila. Samantala, sumasailalim na rin si Mark sa mga aktibidad na maaring makapagpapabuti ng kanyang kondisyon. For parents, isa sa pinaka-best na gawin is to tap the professional para magkaroon ng treatment planning, mag-guide sila, at maintindihan nila kung bakit ganun yung nagiging behavior ng bata. Para naman hindi na mahirapan si Ruben sa paghahanap buhay at pagbabantay sa kanyang anak, hinanapan siya ng bagong trabaho ng kanilang barangay. Nagbigay rin ang isang NGO ng grocery items para makapag-umpisa ulit ang mag-asawa ng maliit na sari-sari store. Nag-usoy po kami at mga sponsor. Hindi mo kailangan magpano or mag-ano sa inyong bagay. Agud may una, gyapon ka mo nga makita. Kunta po nga makatulong po kinyo kahit papaano. Ngayon nga may sari-sari store na ako, hindi na ako aalis para matutukan ako sila. I-monitor po naman ito at 1 month so that we can see po if naging successful po ba daya nga da or if mayroon pa po kami nga pwedeng maibulig pag niya uman kimo. Kailangan nating maintindihan na ang mga pamilya, they tend to resort in this kinds of punishment because wala silang available resources. In a macro level, parang napakalayo pa natin from the ideal na bawat community, meron silang mental health professionals. It's very important that we institutionalize and integrate mental health programs in the community. Mahal na mahal namin siya. Tiisin ko, maski wala na akong trabaho, basta matutukan ako siya, ma'am. Akong sundon ang hambal sa doktor. Sa isang banda, nakakaawa si Mark. Lumaking wala sa puder ng kanyang mga magulang. At may kondisyon na dapat niyang malabanan. Sa gabay pa rin ng mga nakatatanda at ng kanyang mga magulang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.